glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit, in this place. Take over. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ng kapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at iluluwalhati, pinasasalamatan. Dinadakila at sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na ginawa at ginawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay sa amin, pagpapala, himala, at patuloy na supply ng aming pangailangan. Salamat sa pahiram na buhay at sa lahat-lahat, Panginoong Diyos. Wala po kaming pag-aari, wala kami may pagmamalaki, ang lahat ay sa iyo, O Diyos. Kaya naman sa gabi ito'y kami nandito upang ikaw ay amin pong pakinggan. Dalayan ko, Panginoon, ang iyong pangungusap sa amin at naway tumimo sa aming puso ang mensahe mo na nagpapagaling at nagbibigay kalakasan. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, punuin ang kalwalatian mo ang lugar na ito at maranasan ka po namin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
over in my heart. Luke chapter 4 verses 35 to 48. Luke chapter 24 verses 35 to 48. Nakuha niyo na? Ito po ang sinasabi ng kanyang salita. Lukas, Kabanata 24, talata 35 hanggang 48. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan kung paano nila nakita si Jesus o nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At habang sinasabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng ganap at pagkakamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw at kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noon, nakasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa mga aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang palakpakan natin ang Diyos. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer. Because that is faith. Pag kayo sumasagot, ibig sabihin may pananampalataya kayo. Yung hindi sumasagot, siguro wala. Bakit? Sapagkat hindi nakikinig. Ang pananampalataya kasi nakukuha sa pakikinig, di ba? Sabi ng Romans 10:17, "Faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God." Kaya ang taong hindi nakikinig, ang babaw ng kanilang pananampalataya. Ano? Pero kung tayo'y patuloy na nakikinig tulad natin, di ba? No? Bakit ba kayo nananatili hanggang ngayon? Nandito sa gawain, sapagkat lumalim na ang inyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Okay, palakpakan natin si Lord at pwede kayo maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Okay, kasi limitado yung oras natin para naman masiksik yung aral. Okay? Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid ko, ay yung kailangan natin sa panahon na tayo ay problematic, asthmatic, at walang atik. Oo. Yung po ang ating pag-uusapan ngayon. Because they were trouble-hearted, mga kapatid, on that time. Yung panahon yun, ang mga alagad ay talagang problematic. Sabi sa Biblia, troubled hearts. Ha? Troubled hearts. Ibig sabihin, talagang namumroblema sila ng matindi. Ha? Naguguluhan.
They were in troubled heart, mga kapatid. Bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat yung inaasahan nila na magliligtas sa bayan ng Israel. Because on the time they were under the control of the Roman Empire. Kaya, inaasahan nila na ang magliligtas sa Israel ay si Kristo. Kaso, pinatay siya ng mga Hudyo. Yung nagpapatay kay Kristo ay relihiyon ng mga Hudyo. Ang tawag din sa kanila yung mga pari, saserdote. They were religious leader of the Judaism church. Wala pang Catholic church noon. Alam mo ba? Wala pang Catholic church noon. Kailan nangyari ang Catholic church? Bago si Kristo umakyat sa langit. Sa kanya sinabi kay Pedro sa Mateo 16:18 na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo ay yung itinayo noong 33 AD nang sabihin ni Kristo kay Pedro. Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo ay tayo. Maliwanag ba? Ang hina? Amen! Inakanila lang yun, pero yung nasa Biblia, sinabi yun ni Kristo, taong 33 AD, Anno Domini. Ang AD hindi after death, kundi Anno Domini. Sa Latin, ang ibig sabihin nun ay taon ng Panginoon, Year of the Lord. So, itinayo niya ang iglesia. Ang iglesia galing sa dalawang salitang means call, tinawag. Then kleseia means out, inihiwalay, ibinukod. So, ang ibig sabihin ng Ecclesia, those who are called out. Mga tinawag at ibinukod, inihiwalay. At sila yung tinatawag na bayan ng Diyos. Tayo ay bayan ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin pagpupunta ng simbahan ay, ako ay sisimba. Galing sa salitang simbahan at bayan. Ang bayan ng Diyos ay pupunta sa simbahan, yung istruktura tulad ng pinapagawa ni Father ngayon. At ano ang gagawin mo pagpunta? Ang bayan ng Diyos ay pumunta sa simbahan para sumamba sa Diyos. Kaya magkaiba ang simba sa samba. Ang samba ay ang ating ginagawa pag nandun na tayo sa simbahan. Tayo'y sumasamba sa Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Maraming nagtatanong doon, bakit Katoliko ay simba at bakit sa Protestante ay samba? Hindi, alam niyo na ngayon. Alam niyo na. Yung samba ay yung ginagawa natin. Pero yung pagpunta mo doon, bayan ng Diyos, sisimba, galing sa salitang simbahan at bayan. Tayo ang bayan ng Diyos na pumupunta sa simbahan, hindi sa beach resort. Kapag Holy Week, purihin si Lord. Amen po ba? So, maliwanag po yun. So, kailangan ng mga alagad na makampante. Kailangan sila ay ma-relax. At ang pag-relax ng tao ngayon, sa panahon ngayon, para ka raw ma-relax, ay pumupunta sa mga spa. Yung mga may pera, nagpapa-spa. Ano ba ginagawa sa spa? Pinapaliguan ka. Pinapaliguan ka, kinukuskus ka, tawag dun ay scrub, scrub. Kasi hindi mo maabot yung likod mo para ano. So, habang ginagawa yun, nai-enjoy ka at nare-relax ka. Nare-relax. It's good for health, mga kapatid. The purpose of that. It's good for health. Amen. Mabuti yun. Ngayon, sa ating mga, tayo ay, excuse me, kalimitan tayo, walang tao, walang problema. Sino ba walang problema rito? Yun daw po ang pinakamalaking problema kapag wala kang problema.
Bakit kailangan nating mayroon tayong problema lagi? Because we need God. Pag walang problema, ang tao din niya kailangan ng Diyos. At yun ang nangyari sa kanila noong panahon yun. Sila ay, sabi ron ay, anong nangyari sa kanila? Sila ay, sabi ron, naguguluhan. At itong sila, yung dalawang alagad na papunta sa Emmaus, na ang isang alagad ng pangalan ay si Cleopas, ay nung makilala nila si Kristo, ay nagbalik 11 kilometers, bumalik uli sila. Walang kapaguran. Bakit walang kapaguran? Kapag nakilala mo at na-encounter mo ang Diyos, wala ka ng kapaguran. Encountering with God is so important in the life of the believers. And that is what we call born-again experience. Yung karanasan mo sa Panginoon. Mahalaga yung karanasan natin. May karanasan ba kayo sa Panginoon? Marami, di ba? So yung po yun. So anong nangyari? Sabi roon, ang parang nakasulatan, pakinggan nyo ako. Sabi na rito, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Pagkatapos bumalik na sila sa Jerusalem, natagpuan nila doon yung kanyang mga kasamahan. Nagkakatipon-tipon doon sa upper room. Nakasara ang pintuan dahil sila'y natatakot. Nababalisa. Yun ang kanilang malaking problema. Kasi baka sila'y hulihin, baka sila'y isunod, na muli na ipako rin sila sa krus. Anong nangyari? Habang sila'y nandun, pinag-uusapan nila, ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Grabe po yung palakpak ng isa. Nabuhay na ang Panginoon, pero yung daw palakpak natin, patay pa rin. Nabuhay na si Lord. Yun ang kailangan gawin ni Kristo. Mga kapatid kay Kristo, upang sa ganon ang kanilang kabigatan at problema ay maibsan. Kailangan na may gawin ang Panginoon. At ano ang ginawa ni Kristo? Unang ginawa ni Kristo, mga kapatid, what Jesus did to them as troubled hearts. Dahil sila ay may problema, nagugulumihanan, they were problematic, asthmatic, dahil wala silang mga adik. Anong ginawa? Sabi number 1, Jesus stopped to calm them. Kinalma sila by giving His blessing. Ibinigay ni Jesus ang biyaya. Sabi ni Jesus, peace be with you. Wala kasing kapayapaan yung puso nila, kaya ang solusyon, bigyan ni Jesus ng kapayapaan ang kanilang puso. Sabi ni Jesus, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Ganun ba ang ginagawa nyo kapag problematic yung mister nyo? Siguro pagdating sa langit, mas marami ang babae kaysa sa lalaki. Yun mo rito sa prayer meeting, puro babae kayo, mga kapatid. So yun po ang napakahalagang ginawa ni Kristo. Peace be with you. Sa verse 36 yun, Abron ay, sinabi ni Jesus sa kanilang kalagitnaan, sumainyo ang kapayapaan. At natigilan sila. Bakit sila natigilan? Sabi ron, natigilan sila at natakot. Bakit? Sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. In other words, nasa Biblia, totoong may multo. Totoong may multo. Ngayon, wala kayong may multo? Halimbawa po, may namatay. Halimbawa, kanina pinagmamasdan ko yung video natin, nakabibig po tayo. Sabi ko parang isang na may namatay. Kasi sa Batangas nung isang araw,
nag-service ako sa sa namatay, yung coordinator ng isang chapter namin sa Batangas. Alam niyo kung bakit, ano ang nangyari? Yung anak niya, na parang possessed ng evil spirit kasi may yung hinihimatay. Ha? Ang tawag? Epileptic siya. Ha? Yung po'y gawa ng diablo, no? Alam niyo po, natutulog yung nanay niya, pinagtataga. At tapos yung mga umaawat na kapitbahay niya, tatlo na damay pang nagtataga. Mga kapatid, at yung pinuntahan namin noong parang ngayon Lunes, nung Biyernes, nung galing sa Faith Mountain, dumiritso ako doon sa lugar na yun. Isipin nyo, nanay mo, nagawa mong pagkatagain. Isipin mo yun. Yan ang kilos ng diablo. Ha? Yan ang kilos ng diablo. Mga kaibigan, mga kapatid, sa Ambulong, Batangas. Malapit yun sa Talisay. Ngayon po, mga kapatid. So, alam mo pag may namatay, ang kaluluwa niya, nandito pa sa lupa hanggang 4 na araw tulad ni Kristo. Kaya mayroong tinatawag na siyaman, tapos lungkasan, 40 days, ang tawag sa amin, lungkasan. Naglulungkasan. Yun, tapos babanluksa. Yun. At yun na pagkatapos po yun, nakalipas ng 40 days. Nakalipas ng 40 days. At may nagpapakita pa sa inyo, multo na yun. Hindi na yun. Ang tawag ko din ay pamilya spirit. Kasi ang tao kapag ipinanganak, dalawang espiritu ang gumagabay sa kanya. Yung evil spirit and good spirit. Ang purpose ng Holy Spirit para tayo igay. Pero yung evil spirit, para gayahin ka to familiarize the person. At yun ay, kasi ang Diyos gumagamit ng tao para marinig ang tinig niya. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang masamang Espiritu, yung masamang Espiritu yun, gumagamit din yun ng tao. Para marinig yung tinig ng demonyo. Diba sa Biblia, na yung mga pinalayas ni Kristo, yung masamang Espiritu, diba? Mga taong possess. Pinalayas. Alam mo, nag-attend po ako ng seminar ng exorcism sa Paranaque, sa Rogation School. Alam mo, yung masamang Espiritu, pumapasok. Alam mo kung sino ang pinapasukan? Yung mga walang pananampalataya at yung mga chismosa. Bakit pinipili na di mo yun? Kasi madadalo. Opo, mga kaibigan. Ayun po pala, kasi yung demonyo gusto niya mag-ingay. Diba sabi ng John 10:10, pag ikaw magnakaw, magwasak, pumatay. Subalit na parito si Kristo upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ayan. Wala naman siguro chismosa rito. Ganun pa ang ginawa. Kaya mo yung kapatid natin, yung coordinator, pinatay ng anak niya. Pinagtataga. Siyempre mo. Opo. May tali nga yung ulo. Ganun. Mag-service ako doon ng Biyernes. After nagawain ang punta kami doon, ibig mo. Pero sabi ko sa kanila, mga kapatid, yung mga anak, kinausap ko gano'n, huwag kayong magtatanim ng samahan o sa inyong kapatid sapagkat hindi niya alam yung kanyang ginawa. Napuses siya ng evil spirit. Naunawaan naman. Hindi po ari. Epileptic siya po. Yung po may sakit na nabubuan, nawawala ang isip, malay. Yun po mga kapatid. So, pag mayroong nakikita pa kayo na matagal na, ang mga mahal sa buhay, matagal nang nakalibing, matagal nang patay, at may nakatan, ito ko sinuloy, ito ko ilang taon na, naku, pag ganyan, multo yun. Multo yun.
That is familiar spirit. Kasi tao kasi mga Katoliko, mga Pilipino, nasanay tayo dahil nung wala pa yung Katoliko, ang ating yung mga anito, ang ating religion. Kailan ba nagdumating ang Kristyanismo noong 15th century? 1521, panahon ni Magellan, di ba? Kaya po yun, nadadala pa natin ang paniniwalang hindi tama. Pero ang nais ng Panginoon ay maniwala ka sa totoo at walang ibang katotohanan, kundi si Kristo lang ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. That truth will set us free. Amen po ba? So, yung po, akala nila nakakita sila ng multo. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ako multo. Ang multo ay walang katawan. Kung isipin mo, si Kristo mismo ang nagsabi, ang multo ay masamang espiritu. Nakikita mo yung itsura, pero pag nilapitan mo, biglang nawala. Baka maya, pag uwi nyo, malay mo, pag bukas yun, malay mo, natigil sa bahay, pag bukas ng pinto, ano mo, pag kayo gano'n, sasabihin, in Jesus' name, lumayas ka. Because there is power in the name of Jesus. Yan, alam mo, the powerful prayer and the shortest prayer is once you declare the powerful name of Jesus. Kasabihin nyo lang, in Jesus Christ's name. Alam mo kasi ako may natutulog sa Pundo, doon sa unit namin, no? Yung asawa ko nandoon sa multinational, natutulog na kami, nagkakatabi kami kapag Sabado. Grabe. Kahiwalay kami ng bahay, Kasi yung mga aklat ko nandun sa Pundo, pag doon ako natulog sa multinational, hindi ako makapag-aral ng salita ng Diyos. Napupuyat pa ako. Napupuyat ako kasi yung asawa ko nanonood yung mga kung ano ng mga sinusubaybay nila sa TV. Kaya isa yung anak ko. Kaya ako may tulog, nandun na habang nakahiga, hindi makatulog, hinihintay ko sa hindi ako di ba? So yung po yun. Alam mo bakit hindi ako makatabi sa kanya? Kasi bagong opera. Hindi pwedeng tabihan. Kasi pwedeng tabihan ako sa bago ang pasimulan niya, baka maali. Pinagpirahan na sa blood-brother. Kaya ako matuloy. Kaya doon ako sa Morte. Sabi ng asawa ko na kahapon. Doon ka na matulog sa Morte kasi baka mabual ng pundo kasi ililindol daw ng malakang. Sabi ko, huwag kang maniwala dyan. Sabihin lang natin, in Jesus' name. Because in the name of Jesus, there is power. Amen. Kung may nakita kayong multo, sabihin nyo lang, in Jesus' name, mawawala yun. Pag sinabihan nyo, in Jesus' name, baka pagkakita mo, biglang nawala yung multo, pero makita mo, may hamburger. So yun po yun mga kapatid. So yun ang ginawa ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Ano ang sabi ng Biblia, my dear brothers and sisters? Sabi ng John chapter 20, verse 19 to 21. John 19, verses... Bakit kayo nagtatawa? Bakit po? John 19 verses 20 at to 21. Ito ang sabi ng Bible. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Ano ang nakasulat doon? Gumawa si Pilato ng isang karatula at ano sinabi? Mali yung nabasa ko. John chapter 20 verses 19. Sabi po ng banal na kasulatan, kinagabihan ng araw din yun ng unang araw ng Sanlinggo. Ano ang unang araw ng Sanlinggo? Hindi. Unang araw ng Sanlinggo, di linggo. Inisip nyo pa.
Unang araw ng San Linggo, yun ang pagsamba ng Kristiyano. Dahil si Kristo nabuhay linggo, bumaba ang Holy Spirit linggo. O, di ba? At ang unang araw ay dapat para sa Diyos. Yan, sa Old Testament time, ikapitong araw, Sabado. O, di ba? Kaya ang unang araw, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang nasa Biblia, ikapitong araw ay Sabado. Kaya ang unang araw ng sa Linggo ay Linggo. Kaya ang pagsamba ng Kristiyano, Linggo, sapagkat doon nabuhay na muli si Kristo. At araw ng Linggo, bumaba ang Espiritu Santo. At ang unang araw sa loob ng isang linggo ay dapat i-offer at i-alay sa Diyos. Ang hina. Kaya ang sabi ng Bible, kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng Sanlinggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay, na kinaburuunan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo, sumainyo ang kapayapaan. Isipin mo. Gayahin niyo si Jesus. Kapag may nagugulumihanan, galit na galit ang mister mo, sa halip na sermonan mo, sabihin mo, sumaiyo ang kapayapaan. There is power. Ang problema kasi ngayon, kapag mayroon, mister, galit na galit, sasagutin mo, kaya nag-aaway kayo. Pero kung, halimbawa, galit na galit yung mister mo, o kaya ay masama ang loob, dahil natalo sa sugal, o kaya ay hindi tumama yung kanyang tinatayaan sa luto. Yan, yung mga ano ng makasalibutan, di ba, no? And ang sasabihin mo, sumaiyo ang kapayapaan. May power po yun. Ha? Lalamig ang ulo nun. Totoo po yan. Sasabihin nyo lagi kapag mayroon kayo na-encounter na ano, sumain nyo ang kapayapaan. Kahit ibulong mo lang. Kahit ibulong mo lang kung ayaw mong umali. Sabihin mo lang, sumayo ang kapayapaan. Mangyayari po yun. Dadayo ang kapangyarihan ng Diyos. So yun po yung unang ginawa ni Jesus. Bakit po? You know, kapag sinabi mong sumaiyo ang kapayapaan, ang ibig sabihin nun, binibigay po sa kanya si Jesus. Because Jesus is the Prince of Peace. Siya ang prinsipi ng kapayapaan. Ay ang prinsipi ng kaguluhan si Satanas. Kaya pag minura mo rin at galit na galit yung mister mo, minura mo rin, ang demonyo ang binigay mo sa kanya. O diba? Kaya sinasabi ng banal na aklat, gantihin nyo ng mabuti ang masama. O, bigyan mo ng kapayapaan. Peace be with you. Huwag niyong gagantihin ng masama ang masama. Sabi ng Panginoon, kung ikay binato ng bato, batuhin mo ng alisin mo sa garapon, baka mabasag ay masugatan. At yung ibabato mong tinapay yung malambot, baka mamaya yung matigas na parang yung Spanish bread, yung Italian bread na matigas, parang bato rin yun. Masakit din yun, no? Mahahabang tinapay na nilalagay, ano? Pwede mo yung pambugbog, eh. Pag pinambugbog mo yun sa mister mo, ano? Masasaktan yun. Sa tigas yun. O diba? So kapayapaan lagi. Kahit sa inyong mga anak, sa kasambahay, lagi na ibibigay natin kapayapaan. Because Jesus, the Prince of Peace, is in our heart. So kung ano ang laman ng dibdib, yun dapat ang maging bukang bibig. Yun ang ibibigay nyo sa mga taong nagugulumihanan. Mga taong masama ang panuuban, mga taong galit na galit. Manahimik ka pagkatapos ibulong mo. So medyo ang kapayapaan. There is power na lalaki. Pangalawa, anong ginawa ng Panginoon para ikam ang kanilang kalooban? Dahil they were trouble-hearted. Sila ay mayroong nagugulumihanan ang kanilang puso. Ano ang pangalawang ginawa ng Panginoon? The next thing He did to calm them was to show them His wounded hands and feet. Ipinakita ni Jesus sa kanila ang sugat sa mga paa, sa mga kamay ng Panginoon. Isipin mo, yung mga sugat sa buong katawan ni Kristo na almost more than, I think, 5,000 plus. Na ang malalaking sugat na 5 wounds ay nandun nananatili. Ano ang purpose?
sapagkat yun ang magiging ebidensya na ang ating Kristo ay totoo kasi may darating na false Christ. Walang sugat na gano'n ang peke na Kristo. Kaya yung nagsasabing siya yung anak ng Diyos, na siya daw yung Kristo, na hindi raw kayo maliligtas kung hindi dadaan sa Kanya. At hindi pepermahan ang inyong ano. Tingnan niyo yung kamay niya, yung paa niya. At least alam mo ang nangyayari, ano? Yung ibang mga tao, di alam mo ang nangyayari na, ano? Alam niyo ba, ang mga nagaganap sa mundong ito is the sign of the time. Mateo 24, on the last days, lilitaw ang mga false prophet. Lilitaw ang mga bulaang propeta at magsasabing siya ang Kristo. Nagaganap. Yung nangyayari ngayong gabi ito na sinasabi ng Biblia, mga pangyayaring didilim at magkakaroon mga eclipse, mga ganyan. Nangyayari. Gera, lindol. Because we are now in the last days. Nasa huling panahon na po tayo. That's why, ano ang dapat natin gawin? You need to be prepared. Kaya maging handa ka. You need to have a great faith. Matinding pananampalataya sa Diyos. Sapagkat pag wala ka nun, baka kung saan ka pulutin. Kawawa ka naman. Amen? Amen? Amen. Ayun po. Kaya mahalaga. Saan ba gustong pumunta sa langit, sa impyerno? Ha? Sa liwanag. Oo. Sa liwanag. Kasi ang dilim representing sin, anong kasalanan. Okay? So yun po yun. So ano ang ginawa ng Panginoon? Pinakita niya. Una naman para makalmanti ka, kailangan makita yung ebidensya. Ha? Diba? Pag hindi mo alam ng ebidensya, hindi ka maniniwala. Nang makita nila, ano sabi noon sa verse, ha? Anong version? Ha? Sa ating gospel, anong sabi sa verse? Sa John chapter 20, verse 24 and 29. Ano ang sabi ng John chapter 20, verse 24 to 29? Yun po yun. Saka doon sa Luke chapter 24, verse 41. Ano ang sabi ng verse 41 sa gospel natin ngayon? Sabi, parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng ganap. Sa pagkamangha, kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Pagkatapos ipakita yung mga sugat sa kamay. Pagkatapos ipakita yung mga sugat sa paa. Ang sabi ng Panginoon, may pagkain ba kayo yan? Para maniwala sila na hindi siya peke, hindi siya multo. Dahil ang multo ay walang katawan. Kaya sa harapan nila ay kinain ni Jesus ang inihaw na isda. At ano ang nangyari sa kanila? Sabi po roon, sabi niya, bakit kayo nag-aalinlangan? Yan ang problema nating mga tao. Ang kalaban po natin ay ang sarili natin. Kalimitan sa ating mga sarili, nandun yung pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay kawalan ng pananampalataya. Kapag nag-aalinlangan ka. Di ba? Paano kayo nag-aalinlangan? Nagdududa. Paano ng pagdududa? Yung pag-aalinlangan, kasi ang definition of faith, Hebrew chapter 11, verse 1, di ba? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di mo nakikita na inaangkin mo na o pinaniniwalaan mo na nandyan na. Sabi na sa English, faith is the evidence of things hoped for. Ebidensya ng mga bagay na inaasahan mo. Yun ang pananampalataya. Pero kung ikay nagdududa, wala yun. Iniisip ko, di ka patutupyan. At nagiging dahilan yun nang hindi mo na pagdalo sa gawain. Kaya mahalaga yung papel ninyong mga workers kung bakit nawawala yung mga tao. Kailangan nyo ng follow-up. Kailangan nyo ng, kaya nga may attendance, mayroong prayer, yung cellphone number, para yung member ng
ng Ministry of Membership ay to follow up them. Kasi nagdududa, nag-aalinlangan, nawawala ng pananampalataya. At pag ang tao ay nawawala ng pananampalataya, pananagutan natin yan sa isa't isa. Bakit Katoliko ka? Katolo, it means universal. Ikaw ang buhay mo ay para sa lahat, hindi para sa sarili mo lamang. Purihin ang Panginoon. Amen. And finally, para makalmante ang kanilang troubled heart, mga kapatid. Ano ang sinabi ng Panginoon? Sabi ng banal na kasulatan, finally, the source of peace and assurance. Ano ba ang pinagmumulan ng kapayapaan at kasiguraduhan? Ang salita ng Diyos. Sabi rin ng banal na kasulatan, the Word of God. So our Lord opened their understanding and their mind. Doon sa Luke chapter 24, verse 44 to 48. Binuksan ni Jesus ang kanilang kaisipan sa pamamagitan ng pagsasalaysay, pagpapaliwanag ng mula sa kapahayagan ni Moses at ng mga propeta, at naunawaan nila ang katotohanan. And then pagkatapos pa doon, di ba, nung sinabi sa verse 35, nang pagpira-pirasuhin ni Jesus ang tinapay, naunawa at nabuksan nila. Doon sa dalawang alagad, pagdating doon sa bahay nila, si Jesus di pa rin nila kilala. Magpapatuloy pa sana ng paglakad si Jesus. Ngunit gumagabi na, pinigin nila, inanyayahan nila na dalawa. Si Jesus na tumuloy na sa bahay ni Cleopas. At tumuloy naman si Kristo. At sila'y naghahapunan na nun. Nung naghahapunan na sila at paghati-hati ni Kristo yung tinapay, doon nila naalaala. Alam mo, kung tayo magkakasama at ginagawa ninyo sa isa't isa, yung nakasanayang ginagawa ninyo, magiging dahilan na maalaala nyo ang isa't isa. At yun ang naalaala nila nang pagpira-pirasuhin ni Jesus ang tinapay. Nabuksan ang kanilang kaisipan, at nang mabuksan ang kanilang kaisipan, biglang nawala si Jesus. Bakit biglang nawala si Jesus? Naunawaan na yan. Bakit iniwan nga ba ni Jesus ang mga alagad? Biglang nawala eh. Ay bakit po nawala? Nasaan na po? Saan napunta si Jesus? Yun yung finally. Ang finally, unang-una, binigyan ng blessing, peace be with you. Pangalawa, so unti-unti nawawala na yung troubled hearts nila. Pangalawa, pinakita yung ebidensya, yung mga sugat sa paa at kamay. At pagkatapos ay binuksan ang kanilang kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay si Kristo, at ang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Remember, that's the body of Christ. It is the Eucharist. Eucharist, na sinabi ni Kristo, do this in memory of me. Upang maalaala lagi natin si Kristo, dapat nakikiisa ka sa selebrasyon ng Eucharistia. It is a celebration of victory. Pananagumpay. Dahil tayong lahat ay nagtagumpay na. Dahil si Kristo ay muling nabuhay. Amen. Nasaan si Jesus? Nung pagpira-pirasuhin ng tinapay, nung tanggapin nila ang tinapay at tanggapin nilang kainin, si Kristo'y pumasok na sa puso natin. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. I will never leave you, sabi ni Jesus. Hindi ko kayo iiwan magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Pag inisip nyo, kasama nyo lagi ang Diyos, hindi kayo magiging trouble-hearted. Hindi kayo magugulumihanan. Hindi mo maisip kayo nag-iisa. You know that Jesus is always with us. Laging kasama natin ang Panginoon.
at hindi tayo iniiwan niya. Kailanman, sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan hanggang katapusan ng sanlibutan. Amen. Yan po ay daman-daman ko. Wala pa noon. Ako po is April 10, 1986. Nag-start ako. So this April 10, April 10, 2024 ay 38 years na ako sa ministry, in service. No? Kaya po, makikita po natin, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. At yan ang lagi niyong isa-isip para hindi kayo maging trouble-hearted. Nang ibig sabihin ng trouble-hearted ay yung mga taong problematic, asthmatic, dahil laging walang ati. At ang inaasahan ng mga ganun tao, kapag wala si Kristo sa buhay nila, ay, sasabi, mari-mari, anong tumama? Yun ang inaasahan nila. Inaasahan nila loto, inaasahan nila sugal, inaasahan nila ay kung ano-ano. Sabi ng Panginoon sa Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. The pattern of this world is like that. Hindi lahat ng legal ay moral. Legal ang lahat ng yan, pero that is not moral. Moral life is always in accordance with the will of God. And remember the will of God, it is His word. Yun yung kanyang salita. Dapat ang buhay natin ay laging akma sa salita ng Diyos. Amen ba? Tumayo na po tayo lahat, baka tayo sumubra. Sabihin mo, ay salamat. Natapos din. Okay, tayo po tayo lahat. Ha? Mga kapatid, tandaan niyo po, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ideklara natin the power of love. Kasi si Kristo ay lagi nasa puso natin. Raise up your hands to God. Kapag po tayo nagugulumihanan, problematic sa ating kalooban, ang pag-ibig ng Diyos ay dapat siyang sumaatin. Wala daw po na po pwedeng magkalaban ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig po ang siyang susi para tayong lahat ay magtagumpay. Para sa pagkakaisa at pagmamahalan, si Kristo ang Diyos ng pag-ibig. Doon sa mensahe ng awit, di ba? Sabi nun, I renew our mind. Baguhin ang ating isipan. Baguhin ang ating kalooban. Sabi doon sa awit, Lord, renew my mind. Lord, renew my heart. Para hindi tayo maging problematic, trouble-hearted. We need the Lord. Kailangan natin si Kristo. At alam kong siya'y kumikilos ngayon at dumadaloy na ang kanyang kapangyarihan. Alam niya ang inyong karamdaman kung mayroon man. Alam niya ang inyong pangailangan. Kung kahit sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret ay dalangin ko, Diyos, ang kagalingan ng bawat isa. Kung ano man po kanilang pinuproblema sa kanilang puso, dalangin ko, Panginoon, ang solusyon ay walang iba kundi Ikaw. Kaya, Ama, maghari ka sa aming mga buhay at pagalingin po ang lahat ng may sakit at may karamdaman. Kaya sinasaklawan ko ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman at pinalalayas ko ito, tinatamoy sa apoy ng impyerno. In Jesus Christ's name, tanggapin niyo ang kagalingan. Receive the healing power. Receive deliverance in the name of Jesus Christ of Nazareth. And may the power of the Holy Spirit ay inaangkin namin, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong Espiritong Banal mula hulog at talampakan at muli pagharian mo ang aming buhay at Ikaw ang maluwalhati sa aming buhay, Panginoon. Ama, pagpalain niyo po kaming lahat na nandito at ang aming mamahal sa buhay na aming naiwan sa aming tahanan. Nawa po'y lagi mo kaming gabayan, samahan at balutin ang bawat tahanan, bawat pamilya, Panginoong Diyos, at ingatan mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng gawa ng kaaway. Ama, pagpalain niyo rin po ang aming mga prayer requests
Dalangin kong ito'y iyong tugunin. Ano man po ang aming mga kahilingan. At inaangkin na rin po namin, Panginoon, ang aming mga alat handog. Ibabalik mo sa amin siksik, liglig at tumaapaw. Kaya naman, Ama, basahan ng aming buong pagkatao, maging aming mga kasuotan at lahat ng aming daladalahan. Ito po'y pagpalain mo. Kaya, Panginoon, ang lahat ng samot na langin namin, binabalik namin sa iyo, Lord. As we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Panginoon, at ngayon po'y iahagis ko na ang bonus nyo. Kung ano ang inyong isipin at sabihin ay mangyayari. That's faith. Pananampalataya yan. Ha? Kung kayo ay pananampalataya, lahat ng binabanggit sa atin, ako, ganun din, mga hinakamit sa servant leader, nangyayari. Okay? Because it is your faith. Okay? So may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen and Amen. Ito na ang unang bonus nyo. Sabi nyo, thank you, Lord. Unang bonus, ito na. Pangalawang bonus, ito na. Ito na.